faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. One. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christine Tika para sa ating FBK. Ngayon pong umagang ito o maaring sa inyong kinalalagyan gabi o hapon, isi-share ko po sa inyo yung verse na naka-assign po sa akin. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 3 verses 16 to 17. Alright. Ayan po. So sabi po dyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him." So pansinin po natin yung mga importanteng mga i-highlight ng mga salita hango po sa scripture na ito. Una po, makita niyo yung naka-red dyan, ano? Ang sabi po dyan, "For God so loved the world." So fact number 1, God loves you and me. He loves everyone. Diba? Hindi po pinipili ng Diyos kung sino yung taong mamahalin niya. The fact is, sinabi po dyan, God so loved the world. So ano man ang pinanggalingan mo, nasa ibang bansa ka man nakatira o ipinanganak sa ibang lahi, mahal ka ng Diyos. The fact number 1 is God loves you and me. He loves everyone. The following highlighted words will be, He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. So fact number 2, He is a generous God. Mapagbigay ang Diyos to the point na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung pinakamamahal niya, yung kaisa-isa niyang anak, hindi niya ipinagdamot sa atin. Therefore, fact number 2 is, God is a generous God. Number 3, the highlighted words will be, whoever believes in Him. Ang sino man ang sumampalataya o maniwala sa Kanya. Fact number 3, God welcomes diversity and inclusivity. Ibig sabihin, kahit anong itsura mo, ano ang background mo, anong pinag-aralan mo, ano ang katayuan mo sa buhay, tinatanggap ka ng Panginoon. Wala siyang sinisino. In fact, sabi sa Bible, walang favoritism si Lord. Diba? Kahit sino ka pa, ano pa ang pinanggalingan mo, gaano pa kalaki ang kasalanang ginawa mo sa mata ng Diyos, tinatanggap ka ng Panginoon. He welcomes you. Especially if you come to Him, you repent of your sin, you ask for forgiveness from all of the past sins you did. Kung meron kang pinagsisisihan sa iyong mga kasalanan, welcome na welcome ka sa Panginoon. Diba? Kaya kahit ano man ang background mo, the fact is, He welcomes diversity and inclusivity. Wherever you come from, the Lord welcomes you. Pero may condition, di ba? Kailangan, sabi doon, dito sa nabasa natin, whosoever believes in Him. And then the following highlighted words will be, whoever believes in Him, susunod? Should not perish, but have everlasting life. Fact number 4, God has a beautiful plan for my life. Yun ang gusto ng Diyos. Na tayo, ang sabi dyan, magkaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Bigyan tayo ng isang masaganang buhay, hindi lang sa maaaring material na bagay, pero yung masagana, mayroong kapayapaan, may pagtatagumpay. Higit sa lahat, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama si Kristo. So, fact number 4, again, God has a beautiful plan for my life. Maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. And then, punta tayo sa John chapter 3, verse 17. Ang sabi dyan, for God, anong nakalagay po na highlighted words? Did not send His Son to condemn the world. Diba? Alam nyo, fact number 5, sabi dyan, God made hell to be the dwelling place of the enemy and his legions. Ang plano po ng Diyos talaga ay mabuti para sa atin. Hindi para tayo i-condemn. Ang plano ng Diyos, kaya niya ginawa ang impyerno
para po sa mga demonyo sapagkat lumayo si Lucifer sa kanya. Tumalikod si Lucifer sa kanya. Kasama ng mga demonyo na kumampi sa kanya. Kaya ang impyerno inihanda talaga ng Diyos para sa kanila. Now, sabi diyan, not to condemn the world. Kaya lang, unfortunately, bakit merong mga taong mapupuntang impyerno kung sinasabi nating hindi naman talagang iyon ang dinesign ng Diyos? Because of sin. Kapag tayo po ay pinili nating hindi talikuran ng kasalanan at pinili natin na huwag maniwala sa tagapagligtas na si Jesus Christ, ang sabi po ng Bible, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi tayo ay, ano ang dulo po? Basahin niyo po ang Book of Revelation. Tinatapon po lahat ng mga tao na hindi nagsisampalataya sa Panginoon Diyos sa lake of fire. So, originally, hindi po yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, lahat po ng tao sa sanlibutan na ito ay maligtas, makapiling niya sa langit. Unfortunately, marami pa rin pong matigas ang ulo at marami pa rin pong pinipili ang katiwalian at hindi ang katuwiran na matatagpuan lamang kay Jesus Christ. So, yan ang fact number 5. God made hell to be the dwelling place of the enemy and his legions. Sabi naman sa dulo ng John chapter 3 verse 17, sabi diyan, so that the world might be saved through him. Fact number 6, there is no other way but Jesus Christ. Siya lamang po talaga ang daan, wala nang iba. So fact number 1, because God loves us, we ought to love one another also. We have to give love. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God. Whoever loves has been born of God and knows God. So kung sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, we have been born again in the family of God. Number 1 po nating duty ay magmahalan sa isa't isa. Mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, ang modelo po ng pag-ibig ay ang Panginoon Diyos. So, kung minodel niya o naging magandang example ang Panginoon sa pag-ibig o sa pagbibigay ng pag-ibig, dapat din po natin gayahin yan at papracticein natin yan. Gagawin natin yan sa ating kapwa. Fact number 2, because God is a generous God, we also have to be generous. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Ano ba yung binibigay mo? Nagbibigay ka ba ng panahon? Dapat masayang binibigay mo ang panahon sa kapwa mo at masayang binibigay mo ang panahon sa Panginoon. Nagbibigay ka ba ng mga offering mo sa church? O dapat maging masaya ka sa pagbibigay mo ng iyong handog para sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin kung ano man yung ating inihahasik, yun din ang ating aanihin. Kung ang ating hinasik ay maliit, siyempre ang kikitain natin o ang ating aanihin, maliit lang. Kasi kaunti lang ang binigay natin, di ba? Kaunti lang ang itinanim natin. Ang bunga ng tinanim natin, kakaunti rin ang ating aanihin. Ganon din po sa ating sa ating paglakad sa ating buhay na ito. Sabi diyan, nagbibigay tayo hindi sa napipilitan tayo, pero dahil nagbibigay tayo ng masaya. So ano man yung ibinibigay mo, nagbibigay ka ba ng panahon, ng pag-ibig, ng oras, ng mga offering mo, you have to give cheerfully. And you have to give generously. Number 3, because God welcomes everyone to His family, no matter what background you have or where you come from. Sabi dito, we have to give attention to someone today. Baka meron tayong nakakaligtaang mga tao, dinadaan-daanan lang natin, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng tuon.
baka dapat bigyan natin ng pansin ang mga taong ito sapagkat ang mga taong ito ay nangangailangan din ng pag-ibig ni Kristo. Bakit hindi mo sila sharean? Sabihin mo sa kanila ang patotoo mo, paano ka pinagpala ng Diyos, paano ka ginabayan ng Diyos, paano nagbigay ng Diyos ng kapayapaan sa puso mo. Yun ang gusto ng Panginoon. We have to give attention to someone today because that someone might be needing the Lord Jesus Christ. Diba? Bakit? Kasi ang buhay po natin maikli. Sabi na no, sa James chapter 4, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? It is like a vapor. It is just like a mist that appears for a little time and then vanishes away. Ganun po kabilis ang buhay natin. Para siyang vapor, para siyang hamog. Nawawala. Nandyan ngayon, bukas, makalawa, wala na. Kaya habang buhay po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, bakit hindi natin po sila sharean ng pag-asa na nakita natin kay Kristo Jesus? Yan po. And then, fact number 4, because God has a beautiful plan for my life, I have to learn to trust Him. I have to give Him my unwavering faith. 'Di ba? Kasi ang sabi po sa James chapter 1 verse 5 to 8, if any man lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Kapag pala tayo may hiniling sa Diyos, sa ating mga panalangin, ang gusto ng Panginoon ay yung ating paninindigan, yung ating pananampalataya sa Kanya ay matibay. Sapagkat kung hindi raw matibay ito, wag na po tayong umasa na sasagutin tayo ng Diyos. Kasi para raw tayong tubig sa dagat, we are being tossed to and fro. Hindi natin alam kung saan tayo. Maniniwala ba tayo sa Diyos? Bukas hindi tayo maniniwala. Ay, hindi maniniwala ako ngayon, bukas hindi na naman. Hindi po ganon. Kailangan, ang sabi ng Panginoon, you have to have an unwavering faith. Yung hindi padalos-dalos na pananampalataya. Isang matindi, matibay na paniniwala sa Diyos na alam mo at alam nating lahat na kaya ng Diyos tugunan anuman panalangin meron tayo sa ating puso ngayon. Ayaw ng Panginoon na tayo double-minded. Kasi ang double-minded person daw ay unstable sa lahat ng kanyang gagawin. So ngayong umaga, ngayong gabi, I ask and plead that you trust the Lord. Give Him your unwavering faith. Yun ang ibigay mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. At alam natin, sabi ng Panginoon, when we ask, sabi dyan, we have to ask, but we don't have to doubt. Kailangan maniwala tayo na yung ating panalangin sa kalooban ng Panginoon, sasagutin niya. And then fact number 5, because God has prepared a place for me, I must sow only what is acceptable and pleasing to God because I know that God will reward me. So ibigay daw natin sa Panginoon ang ating mga earthly desires. And then we have to surrender to His will. Wala pong masama na humiling sa Diyos na mga material na bagay, lalo na kung ito'y kailangan natin. Pero pag tayo po ay nilamon ng lust o nilamon tayo ng mga bagay na mga makamundong ito, hindi na po ito magiging maganda para sa atin. 'Di ba? Sabi diyan, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say that the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Okay, ang sobrang pagmamahal daw sa pera ay hindi raw maganda. Okay? Ang pera po ay hindi kumbaga hindi tayo dapat nagpapasakop sa pera. Kailangan tayo sumasakop sa kanya. 'Di ba? Hindi tayo nagpapailalim sa sobrang pagmamahal ng pera. Kailangan tayo ang umaalipin sa pera. In other words, we have to be good stewards of the money and the earthly things that God gives us. All right? So we have to give our earthly desires to God and surrender to His will. And lastly, because Jesus is the only way,
'di ba? Kailangan magtiwala po tayo sa Diyos. Siya lang talaga ang paraan, wala ng iba. At dahil siya lang po ang tanging daan, dapat natin i-fulfill yung Great Commission na binilin sa atin ng Panginoon. Matatagpuan po ito sa Matthew chapter 28. Let me just read to you this verse kasi ito pong verse na to ang isa sa mga huling habilin ng Panginoon nung bago po siya umakyat sa langit, no? This is after na he rose from the dead, no? After 3 days, and then he went back again. Then when he ascended to heaven, ito po ang binilin niya sa kanyang mga disipulo. Sabi sa Matthew 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." We have to give the hope that we have in Christ to others so that they too may come to know that Jesus Christ as their Lord and Savior. Huwag nating ipagdamot yung ating kaalaman na meron tayo patungkol kay Kristo. Sabihin po natin yan sa iba. We have to give hope to others. Marami tayong pwedeng ibigay, di ba? Pero napakagandang isa sa mga bagay na ibibigay po natin sa iba ay yung pag-asa meron tayo kay Kristo. Kailangan i-share natin po sa kanila ang kabutihan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang magandang plano ng Diyos sa kanila. Higit sa lahat ang kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon sa lahat ng maniniwala at sasampalataya sa Kanya. Yun lamang sa oras mong ito, salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay sa atin ni Lord para po ulit makapag-share ng Kanyang salita. Pagpalain po kayo muli. Ito po si Christine Tika. Magkita-kita po tayo sa susunod na FBK. God bless you!